Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga at magandang balita po ng Panginoon ang maririnig natin. Kasi yung iba po ngayon, pangit ang balita sa TV, nakikita natin sa mundo. Pero sa umaga ngayon ay may salita ng ating Panginoon. Ako muna'y mananalangin bago magbahagi. Panginoon, pagpalain niyo po kami sa aming pagbiyahe. Ingatan niyo po kami, Ama, sa aming pagpunta sa aming mga pupuntahan. Pagpalain mo ang aming driver sa kanya pagmamaneho. I-bless nyo rin po ang bawat pasahero sa jeep na ito. Pagpalain nyo po kami sa iyong mga salitang mahayag. Ikaw po may taas o parangalan sa aking buhay, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nilalive ko rin po siya para hindi lamang po dito sa jeep na ito, maging sa FB, ay mahayag po ang salita ng Panginoon. Ang salita po ng Diyos sa Mateo 4:17, ito po yung magandang balita ng ating Panginoon. Mangagsisi na nga kayo sa inyong mga kasalanan, sapagkat ang kaharian ng langit ay abot kamay na. Pagpalain ang salita ng ating Panginoon sa umagang ito. Si Jesucristo po ay naglibot sa buong Galilea at ibinahagi niya ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. At siya po ay nagpagaling ng lahat ng uri ng sakit karamdaman. At siya po ay nangaral ng salita ng Diyos. At ito rin po yung binabahagi ko po sa umagang ito. Kailangan po ng tao ang magandang balitang ito na kailangan natin magsisi, mga minamahal. Repent means to change of mind. Repent means go back to the highest place, highest standard. Alam niyo po ang highest na lugar, ang mataas na kalagayan ay hindi lang yung magandang bahay, hindi lang yung maraming pera, hindi yung marami kang naipon at marami kang pagkain sa bahay. Ang pinakamagandang kalagayan ay nakabalik ka sa Diyos. Nagbago ka ng isip, nagsisi ka. Repent hindi lang yung humihingi ng paulit-ulit ng kapatawaran. Repent means go back to the highest place. Kaya ang highest place na gusto ng Diyos ilagay ang tao ay ang kaharian ng langit, kaharian ng Diyos. What is the kingdom of God? It is a domain of God, the place of God, the place where God dwells. Mga minamahal, alam natin ang langit, doon na nanahan ang Diyos. Pero hindi lamang ang Diyos ay gusto ang langit ay sa Kanya. Maging ang lupa ay gusto niyang pagharian. At lalo-lalo na, sino ang kailangan magsisi o magrepent? Yung tao na nalalayo sa Diyos. Tayo po yun, mga minamahal. Ang kalagayan natin bumagsak dahil sa kasalanan. Nawala yung relasyon ng tao sa Diyos, ng ating mga ninuno, si Adan at Eva, ay nagkasala sa Diyos. Pumasok ang kamatayan dahil sa kasalanan. Pumasok ang kahirapan dahil sa kasalanan. Pumasok ang karamdaman dahil sa kasalanan. Kaya ang tao, imbis na makabalik sa Diyos, ang tao ay nalayo sa Diyos. Imbis na ang langit ay maranasan sa lupa, naputol ang ugnayan ng kaharian ng langit sa tao. Kaya ang tao ay nasira, ang tao ay mamamatay. Maging ang pamilya ay imbis na ang buhay ng isang pamilya ay masagana, pinagpala, ang kasalanan ay pumasok sa pamilya. Kaya mga minamahal, pag tayo ay nagsisi, gusto ng Panginoon ibigay sa atin ang nawala sa atin. Ang buhay nakaugnay sa Diyos. Ang kaharian ng langit nakaugnay sa buhay natin. Ano po bang kaugnay ng buhay ng tao ngayon, mga kapatid? Nasa kadiliman. Kaya naparito ang Panginoon upang iligtas tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Kaya naparito ang Panginoon, ang kaharian ng langit ay maibalik sa tao. Ang kaharian ng Diyos ay maibalik sa tao. Sino magbabalik nito? Yun ang galing doon. Wala naman ang galing sa langit sa atin, mga minamahal. Ngunit may bumaba mula sa langit. Ito ang buktong na anak ng Diyos, si Jesucristo. Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ipinagkaloob niya ang kanyang buktong na anak na si Jesus upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapapahamak, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi gusto ng Panginoon, tanggapin natin si Jesus sa ating buhay upang tayo mapatawad sa ating mga kasalanan, upang tayo bigyan ng buhay na walang hanggan, upang tayo pagharian ng Panginoon. Hindi na maghari sa atin ang kasalanan, hindi na maghari sa atin ang kadiliman na mamayani sa mundo ngayon, kundi tayo ay magbukas sa atin ang kaharian ng Panginoon. Hindi magbubukas sa tao ang kaharian ng langit kung ang tao ay makasalanan.
Kailangan ng tao para magbukas ang kaharian ng Diyos sa isang tao. Kailangan siyang maging anak ng Diyos. Kailangan siyang matubos. Kailangan siyang mapatawad. Kaya si Jesus ang gumawa ng paraan. Ibagkaloob niya ang kanyang buhay para sa buhay natin. Ang kailangan na lang ng tao tanggapin si Jesus, paniwalaan ang magandang balita niya na meron siyang kaharian ng langit, na meron siyang kaharian ng Diyos. At anong gagawin ng tao pag sumampalataya? Paghariin si Jesus sa kanyang buhay. Papasukin si Lord sa kanyang tahanan. Papasukin si Lord sa kanyang pamilya. Papasukin si Lord at gawing Panginoon ng kanyang buhay. Kung kikilalanin akong Panginoon, if you will proclaim in your mouth that Jesus is Lord, you will be saved. Hindi yung religion. Iyon ay pagpapasok ng Panginoon sa buhay mo. At ikay bibigyan ng Panginoon ng paghahari niya sa buhay mo. At ang pangalawa, you need to be restored. So paano marerestore ang buhay ng tao sa mundong ito? Kailangan niyang sumunod sa Panginoon. Sabi sa John 8:12, I am the light of this world, says Jesus. He who follow me, sabi ng Panginoon, will never walk in darkness, will have the light of life. What is light of life? Ang buhay na pinagaharian ng Diyos. Ang buhay na nasa liwanag. Marerestore lang ang buhay mo. Marerestore lang ang relasyon mo sa Diyos kung susunod ka sa Panginoon. Pero kung pipiliin mong hindi magbago ng isip, mapapahamak ka. Yan ang sabi ng Panginoon. Pero kung susundin mo siya, kapatid, maayos ang relasyon mo sa Diyos. Makakabalik ka sa paharian ng Diyos. Malalayo ka sa kapahamakan, kamatayan, karamdaman. At aayusin ng Diyos ang relasyon mo sa magulang mo. Aayusin ng Diyos ang relasyon ng mag-asawa. Aayusin ng Diyos ang relasyon ng pamilya. Bubuuin ng Diyos ang broken heart. Bubuuin ng Diyos ang broken lives. Pagagalingin ng Diyos ang iyong karamdaman. Kung hihingi ka ng kapatawaran sa Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang iyong karamdaman kung magpapatawad ka sa iyong puso. Pagagalingin ng Diyos ang iyong sakit karamdaman kung magpapasakop ang Panginoon, magpapasakop ka sa Lord, susundin mo ang kanyang kalooban. Hindi po dahil ang Diyos ay mapagkontrol, hindi. Ang Diyos ay mapagmahal. Gusto kanyang iligtas at gusto kanyang mapalaya. Hindi po siya nagngongontrol, siya po ay nagpapalaya. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapatawad. Kaya mga minamahal, ngayong umaga, gusto mo bang matanggap yung pangako ng Diyos na magandang balitang ito? Kailangan mong mag-repent. Change your mind. Do not walk the paths of darkness, but follow the way of Jesus. Receive the Lordship of Christ and receive the kingdom of God in your life. Dahil ang kaharian ng Diyos hindi magsisimula sa langit. Nanggaling sa langit, ngunit gusto niya maging sa lupa, ay buksan ito sa buhay mo. Kung bubuksan mo ang puso mo, at papapasukin mo si Jesus bilang Panginoon at susundin mo ang kanyang kalooban. Kahit papasukin mo si Lord sa puso mo, kung hindi ka naman magpaparestore ng buhay mo, wala rin. Ang daming tumanggap sa Panginoon. Ang daming pangangaral ng salita ng Diyos. Ngunit iilan lang ang na-restore ang buhay kasi po sila po yung sumunod. Sabi ng Panginoon, ang sino mang gustong sumunod sa akin, pasanin niya ang kanyang krus at sumunod sa akin. Hindi po literal na krus. Ang ibig sabihin, yung burden ng buhay mo ay ipagkakatiwala mo sa Panginoon. Yung kabigatan ng buhay mo, ipagkakatiwala mo sa Panginoon. Susundin mo siya. At yun, ang cross ay simbolo ng restoration. Ang cross ay simbolo ng pagpapatawad. Ang cross ay simbolo ng pagpapalaya. At ibibigay sa iyo ng Panginoon ang kagaangan sa iyong kabigatan. Kaya mga kapatid, ang pagsunod ay pagre-restore. Kaya kung susunod ka sa Panginoon, ire-restore niya ang relasyon mo. Ire-restore ka niya. Papatawarin ka niya. Babaguhin ka niya. At ililigtas ka niya. Yan po ang salita ng Panginoon ngayong umaga sa jeep na ito. Kung bubuksan natin ang ating puso, tatawag sa Panginoon, hindi ka mangangamba sa mundong ito. Dahil ang mundong ito ay punong-puno ng pangamba. Sa bukas, sa kinabukasan, at sa buhay. Kaya kapatid, tumawag ka ngayon sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat, Ama, sa magandang balita na hinihayag ngayong umaga. Magsisi, magbalik loob sa iyo. Dahil ang kaharian ng langit ay abot kamay na. Panginoon, siyang nakinig at gustong maabot ang magandang balitang ito. Gusto niyang matanggap. Panginoon, alam ko ikaw lamang
ang pwedeng makapagligtas. Kaya sa nakinig ng iyong salita sa jeep na ito, Panginoon, siya na tumanggap sa iyo, Lord, sa kanyang puso. Nung simulang marinig niya ang salita mo, Lord, nandun na ang kanyang puso, nakikinig. Panginoon, pumasok ka sa kanyang buhay. Ikaw ang maging Panginoon ng kanyang buhay. Iligtas mo ang kanyang buhay. Patawarin mo sa lahat ng kasalanan pagkalayo. Patawarin mo ang kanyang pagkukulang. Igawad mo sa kanya ang iyong pag-ibig. Igawad mo sa kanya ang iyong pagpapatawad. Igawad mo sa kanya ang pagliligtas. Dalangin ko, Lord, ngayong umaga, i-restore mo. I-restore mo ang nasirang relasyon. I-restore mo ang katawang may karamdaman. I-restore mo ang buhay ng isang tao na nagbabalik loob sa iyo. Simula ngayon, Lord, i-guide mo siya sa tamang landas. I-guide mo siya sa landas na patungo sa iyong kaharian. Hindi na sa landas ng dilim, kundi sa landas ng pagiging anak ng Diyos. Dalangin ko, pagpalain mo ang lahat na nakinig sa jeep na ito, Panginoon. Igawad mo kung merong mga may karamdaman. Lord, inaaresto ko at sinasaway ang karamdaman na nilagay ng kaaway sa kanyang buhay. Sakit karamdaman in the name of Jesus. I rebuke in the name of Jesus. Umalis sa kanyang katawan. I declare the power of the Holy Spirit to heal and restore the body and restore life in Jesus' name. I pray for peace. Siyang nababalisa, siyang nangangamba sa kinabukasan, siyang nangangailangan. Panginoon, bigyan mo siya ng kapayapaan, bigyan mo siya ng pagpapala, bigyan mo siya ng kalakasan. Maraming salamat po, Panginoon, sa magandang balita na hayag sa jeep na ito. To God be the glory. Sa iyo lamang ang kapurihan, sa iyo lamang po ang kadakilaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Salamat po sa mga nakinig. Sana po ang landas ng Panginoon. Hindi po siya makapagmamagic. Pero ngayon narinig mo ang salita ng Panginoon. Simulan mo ng sumunod. Simulan mo ng lakaran ang landas ni Jesus. Maging isang tunay kang Kristiyano. Maging isang tunay na anak ng Diyos. Unahin mo ang kaharian ng Diyos. Mateo 6:33. Seek first. Ito yung unang utos sa mga sumusunod sa Kanya. Seek first the kingdom of God, the kingdom of heaven. Unahin mo ang kaharian ng Diyos. At maniniwala ko, ang katwiran niya, idaragdag niya sa iyo lahat ng iyong pangangailangan. Salamat sa kanyang salita ngayong umaga. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless po.